Ay, grabe. Grabe. Ayan po. Kung nakikita nyo po, mga kababayan, nagkakaroon tuloy ng pagkukumpara ngayon ng taong bayan. Ngayon pong araw, siguro palabas na po ang bagyong Corina, mga bossing. Ano? Palabas no po ng bansa ang bagyong Corina. Pero nung isang araw pa po, sabi dun sa balita, nakalabas na din po ng bansa ang ating vice-presidente. Saan papunta? Sa Germany daw po, mga bossing. Basahin natin to, ha, mga kababayan. Vice President and self-appointed. Sabi niya, ako ang designated survivor. Madami ang napaisip diyang mamamayang Pilipino. Naku, ano kaya yung sinasabi ng vice-presidente na siya ang designated survivor? Yung iba ang inisip po, mga bossing. Alam niya ba na merong mangyayari sa ating Pangulo? Kaya niya nasasabi na siya yung itatalaga o yung kapalit agad kung sakaling may mangyari sa Pangulo. Mga kababayan, kumbaga, nagulantang ang sambayan ng Pilipino dyan . Natanong talaga ang vice-presidente na, Madam Vice, may alam po ba kayo na mangyayari sa Pangulo? O ganito, ganyan. Ang sagot naman ng vice-presidente, kung hindi nyo naintindihan, hindi nyo deserve ng explanation. Sabi ko naman, nako, mukhang sablay ang vice-presidente natin doon . Bakit ho? Si Rocan Saki, shoutout sa'yo. Bakit ho? Dapat, bawat ibuka po ng bibig ng ating Pangulo, Vice-Pangulo, mga senador, yung mga matataas na leader ng ating bansa, mga kababayan, kailangan well-explained po yan. No? Kahit sa pinakamababang, actually walang pinakamababang uri, bawat isang Pilipino, kailangan well-explained po yan, mga kababayan. Kaya nalungkot ako nung sabi niya na kung hindi mo naintindihan, hindi mo deserve ng explanation. Vice President and self-appointed designated survivor Sara Duterte reportedly flew to Germany with her family and mother early on Wednesday, July 24, while areas in Luzon are currently experiencing heavy flooding as Typhoon Carina continues to intensify while heading towards Taiwan. Ayan nga po. At merong litrato na pinakita, mga bossing. So ako, sabi ko sa akin, legit ba ito? Kung legit ito, wala naman akong problema, mga kababayan. Bakit ho? Kasi mga kababayan, kagaya po niyan, merong mga litrato naman po na kumakalat na nakikita natin sa social media na yung OBP, na yung OBP, Office of the Vice President, ay nagtatrabaho naman po, mga bossing. Pero isa lang po ang pinapaniwalaan ko dito, na talagang yung mga supporter niya, lalong-lalo na yung mga OTAP supporters, no? Mga OTAP vloggers, sila po ang nagpapabagsak talaga kay Inday Sara Duterte. Bakit ho, mga kababayan? Bakit ho? Kasi yung mga ganyan, mga kalamidad na ganyan, nung siguro lindol ba yon, kung matatandaan nyo, pakalat nila, nasaan ang presidente? Samantalang ang presidente kumikilos, gumagalaw. Nagpakalat sila ng maling impormasyon na wala ang presidente. Natatandaan nyo po yon, mga kababayan? Pero yung Office of the President din po, DSWD, lahat po yan kumikilos, mga bossing. So nandyan ang Pangulo sa mismong area na affected o wala, pero kumikilos ang DSWD at kung ano-ano pa, pagkilos din po yun. Kasama din po dun ang credit ng Pangulo. So ngayon po, ang gagawin ng mamamayang Pilipino, ibabalik dito sa Vice-Presidente. Although nakikita natin na merong mga kahon-kahon na mga pinapamigay ang Office of the Vice President. Ibabalik ng mamamayang Pilipino yan. Sasabihin tuloy sa kanya, bakit wala ka dito sa Pilipinas? Ngayong bumabagyo. No? Ngayong ganito na
bumabaha kung saan-saan, pero wala ka. Alam niyo po mga kababayan, nandiyan man po ang presidente o wala, o nandiyan man po ang vice-presidente o wala. Basta po yung kanilang opisina ay gumagalaw. Basta po yung kanilang opisina ay nandiyan, nakaalalay sa sakuna. Wala akong problema yun. Kaso, dahil nga yung mga supporter, yung mga otak supporters, no, na todo tanggol kay Inday Sara Duterte, kung ano-ano ang pinagsasasabi, asan daw ang Pangulo, ibabalik at i-rest back po sa kanila yan. Pero kung ako lang mga kababayan, ako ang vice-presidente, tapos nakikita ko yung sitwasyon ng Pilipinas na bahang-baha, ang pupuntahan ko naman doon ay, ano sabi? Parang ano yata, may okasyon yata sa pamilya. Mga kababayan, parang ganun po yung sabi, may okasyon sa pamilya. Ika-cancel ko yan. Ika-cancel ko muna pansamantala yan. No? Para, kumbaga, hindi lang kumalat yung mga usap-usapan dahil po merong mga Pilipino na mataas umintindi, merong mga mamamayang Pilipino naman na medyo may kababawan umintindi po, mga bossing. Di ba? So, kung ako, ka-cancel ko yan. So, sa sitwasyong ito, mga bossing, sa ginawa ng vice-presidente, kung totoo man po na siya ay lumabas ng bansa habang bumabagyo, habang binabaha, hindi po maiiwasang ikumpara ng bawat Pilipino o ng mamamayang Pilipino kay Atty. Leni Robredo yan, mga boss. Na hanggang ngayon po, walang posisyon, mga kababayan. Walang posisyon. Pero yung angat buhay, tuloy-tuloy lang yan, mga boss, na nakikita natin. Angat buhay. Actually, ito mga bossing, hindi nila masyadong ipinapublicize. Kumbaga, nakita ko nga lang kay Atty. Leni Robredo. Pero, mga bossing, kung bakit lumalabas at nagkakaroon ng comparisation ng mga ganito po, baga maghahanap ang taong bayan Maghahanap ang taong bayan. Sasabihin, ginawa ba ni BP Leni ito dati? Si BP Leni ba umalis ng bansa dati habang nasa kalamidad ang mamamayang Pilipino? Ngayon, mga bossing, tatambad sa kanila, pag nag-search sila, yung ginagawa po nung angat buhay ni Atty. Leni. Ayan, angat buhay is actively collaborating with some of our partners to support rescue operation in NCR, National Capital Region. In addition, we are directly coordinating with various local government. Naku! Katulong pa yung mga LGU. Mas mag-iiyakan pa kayo kapag sinabing nakikipag-coordinate ako kay Pangulong Bongbong Marcos para malaman namin kung ano yung posible naming itulong sa gobyerno ng Pilipinas. Naku, pihado po mga kababayan, mag-iiyakan lalo ho yan. Ano ho? So ngayon, yan ang mangyayari ho mga kababayan. Aalamin, sisiyasatin, titignan ano ba ang pagkakaiba nitong dalawang vice-presidente na ito. Yung isa, kahit wala na sa posisyon, former vice president na, patuloy pa din po. At take note mga kababayan. Take note po, mayor ang tatakbuhin sa Naga ni Atty. Leni Robredo. Dito po natin mapapatunayan, mga bossing, na yung kanilang angat buhay, hindi pang ano lang, pang photo ops, hindi para lang, para masabi ng taong bayan na kumbaga tumutulong pa din tayo. Para hindi masabi ng taong bayan na pakitang tao lang ito. Bakit ko nasabi, mga bossing? Mayor, ang kailangan lang na mga boto niyan is mga taga-Naga. Bicol, mga kababayan. No? Pero,
Yung gawa nila, yung kilos ni Atty. Leni Robredo, mga bossing, pambuong Pilipinas. Oh. Pangbuong Pilipinas po. Kaya malabo natin isipin na, nako, nagpapabango lang to sa taong bayan. Kasi gustong manalo ng pwesto sa nasyonal. O, di ho ba? Ganun ho, mga bossing. O. Yun lang po ang pagkakaiba ng dalawang vice-presidente. Kung ito pong pag-alis ng VP Sara ay 100% totoo po.